Ayun, may pahabol ho siya, may Ma'am pahabol. Del Rey, so sinabi nyo kanina na susundan nyo yung mga hearings natin, hindi po ba? Nako. Yes, Your Honor. At career official din po kayo. At nag-oath po kayo kanina. Oo, nangako po kayo na hindi po kayo magsisinungaling. Ma'am, kayo po ba yung nakakatanggap ng mga envelopes Envelopes po na regard. na may laman na pera sa loob? No, Your Ang kapal ng mukha nitong si Suarez, no? Wala nang intro, nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Hayaan nyo ho sila mag-open. Kumusta ho kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Hayon na nga, nag-alboroto ho itong si Congressman JJ Suarez. Alam mo, Congressman Suarez, ang problema ho kasi sa inyo dyan sa House of Representatives, pagka meron kayong inimbitahan, lahat na lang ata gusto nyo sabihin nila, tumatanggap sila ng envelope dito kay Vice President Sara Duterte. Ayaw nyo tanggapin yung mga sagot ng mga resource person na pinapadalo nyo na yung mga nasa utak nyo na gusto yung ilabas sa hearing na yan para marinig ng ating mga kababayan at masiraan itong si Vice President Sara Duterte, hindi ho lumalabas dyan sa mga sinasabi ng mga naimbitahan yung resource person. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ng mga punto de vista nitong si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kaugnay ho dito sa mga congressman na ginagamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga naging pronouncement niya diyan sa naging hearing sa Senado. Pero bago lahat ng yan, shoutout ho muna natin ang isa na nagpakulay sa ating comment section. Shoutout ho dito kay Eden Joven. Maraming salamat ho. Salamat ho sa 5 New Zealand dollar. Ingat po kayo dyan sa New Zealand. Mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, hindi na ho natin patatagalin to. Isang like at isang subscribe lang ho sobrang saya na ho natin dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay dating Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo. Ito mga kababayan, pakinggan mo natin. Kaugnay sa naganap ng Senate hearing sapagkat itong mga kalaban sa politika ng Presidente Duterte ay pilit na binabago ang kanyang mga pahayag. But despite the... Yun nga ho mga kababayan talagang nangyayari dito. Yung mga naging pronouncement niya, ginagamit laban sa kanya. Kaso twisted ho. No, yung tinitwist ho nila yung mga sinabi ni Tatay Digong. Ang interpretation lang naman natin doon sa mga sabi niya, oo, yan, that's squad yan. Pagka pinatupad mo batas, ayaw sa gusto mo, pagka may gumawa ng krimen, merong magugurgur. Kaso, yan, si Bato, ano yan, isa yan sa mga death squad nitong si Digong, di ba? Ganun ho yung gusto nilang palabasin dyan sa House of Representatives. taking out of context Yung, ng kanyang mga pahayag. Kahit na pati na mga kolumnista ng iba't ibang pahayagan, mga komentarista, vlogger, ang patuloy na pagbabago sa kanyang mga pahayag. Hindi mo talaga mapapasinungalingan. Kasi sinasabi nilang lahat, yung mga kalaban sa politika, na umamin ang Pangulong Duterte sa paglikha ng death squad at inaako niya rin daw ang responsibilidad ng pagpatay ng mga inosenteng pinaghihinalang involved sa droga. Klarong-klaro pa rin na walang ginawang pag-amin ang dating Presidente Duterte. Ang problema sa kanila, bulat sa pool, mula ito naging national figure from the time that he ran for the presidency after he became president. Every time he speaks his mind, ang ginagawa ng kanyang mga kalaban, kinukuha lamang yung isang portion ng kanyang pahayag. At hindi inilalabas yung mga paliwanag yan. Like sinabi niya ay have my own death squad. Yun na kagad. Inamin na. Death squad daw siya. Pero, nakakalimutan nila o nagbibigay-bigayan sila na bago pa nga niya sinabi yung I have my own death squad. Sinabi niya na yung death squad is being loosely used. Kaya sabi niya, yung sinasabing death squad yan sa Davao at the time I was married. Ang katunayan dyan, resulta yan ng mga pang-iintriga ko sa kanila, magaling ako sa cyber. Kaya nga ako naging presidente, magaling ako sa cyber. Yung mga kriminal,
nagpapatayan sila sa isa't isa. Hmm. So when they were killing each other, Yan din ho ang eksplanasyon itong si Senator Bato de la Rosa. Yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginagamit niya yung galing niya sa pagsasaywar para yung mga sindikato, sila na maggurguran. Di ba, nung pagpasok niya sa eksena, pagkapanalo niya, naglinis ho ng hanay itong mga, itong mga sindikato. Sila ho, tinutumba ho nila yung mga tulak na posibleng makapagturo sa kanila, yung makapag-identify sa kanila at makapagbigay ng pangalan sa kanila sa mga otoridad. Kaya yung mga malalaking sindikato, tinutumba na ho nila yung mga tauhan nila noong mga panahon na yun. At sinisi ho lahat yon sa administrasyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di pa ho siya nakaupo, nag-internal cleansing na yung mga sindikato na yan. Mantakin nyo, hindi lang ho pala PNP nag-internal cleansing noong mga panahon na yun. Pati ho yung mga sindikato, naglilinis ho sila ng sarili nilang mga hanay. effectively, sila yung mga death squad. Kaya, sila ang aking death squad. Wala na akong problema kung paano sisirain ng criminality sa aming bayan kasi nga sila ang nagpapatayan. At hindi na kailangan dumating sa ganong antas na yung mga pulis ko na ang mandato ko sa kanila ay arestuhin, ikulong. At kung lumaban ay unahan na nilang barilin at patayin. At yan naman under our laws justified sa prinsipyo ng self-defense. Kaya, yung sinabi ko, sila ang aking death squad, yun ang ibig kong sabihin. Pero itong si Senadora, yung notoriously known for bullying, kilala na siya. Pag sinabi mo, sino ang Senadora ang nambubuli ng mga resource person? Sino ang Senadora nang hihiya? Sino ang Senadora ang naglalarawan na guilty? Ang resource person na wala pang demanda. Alam kagad, siya yun. Hindi siya O pangalan natin, Risa Hontiveros. hindi siya talaga kuminto sa kanya pagbabago ng konteksto ng salita ng presidente. Sinabi niya na sino yung mga miyembro niya? Hindi niya alam. Nilalaro na siya ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte, patay na sila lahat Nagtatawa na ngayong gallery. The former president was toying with her and she was clueless. And even she proceeded to expose her ignorance further by saying, tingnan mo na sabi mo, you're assuming responsibility and legal responsibility sa war on drugs. So pag inaamin mo, inaako mo yan, ibig sabihin, ikaw ang may criminal liability dyan sa pagpatay kay Kian de los Santos. O kaya sabi naman ni Presidente Duterte, mahirap talaga pag hindi abogadong kausap Sabi, hindi po pwede yun. Kasi yung krimen, personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring i-transfer, ilipat ang kasalanan ng isang taong pumatay, nagkamit ng krimen sa ibang tao. Maliban na lamang kung meron kang prueba na nagsabwatan sila. Hindi po pwede yung pinipilit mo. Tapos sabi niya naman, hindi, sabi niya, legal responsibility. Pinagpipilitan niya, hindi naman siya abogado. Talagang ini-expose niya, kaya tuloy nakumpara ng kanyang pagka-ignorante na gusto sabi na, alam po ninyo, ang paliwanag po dyan ganito, yun ang sinasabi ko sa article. Pag sinabing ang presidente ay, unang-una sinabi niya, I assume responsibility. Ang ibig lang kong sabihin nun, inilagay niya sa balikat niya yung tagumpay at pagkabigo ng kanyang digmaan sa droga. Galit sabi, pag yan ay nabigo, ako ang sisihin nyo. Wala nang iba. Akin na yan, ako yan. Wala nang iba. Hindi yung mga pulis ko, hindi yung mga ibang kagawaran ng mga law enforcement agents. Ako lang yun. Yun ang ibig sabihin ng I assume full responsibility. Nung sinabi niya naman legal responsibility, yun po'y tumutukoy sa tungkulin ng isang presidente na pangalagaan at bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan. At kasama ho doon, ang responsibilidad niya na usigin niya ang mga tiwali at mga pulis na nag-abuso sa kanilang kapangyarihan mag-aresto. Kasama doon yung usigin niya yung mga pumatay ng walang kadahilanan at labag sa batas. At siya naman po yung ginawa niya. Ginawa niya yan sa mga pulis. Dinimanda niya. Di ba na-convict nga? 3 pulis ang na-convict sa pagkapaslang. O yan ang tinatawag na responsibilidad. O yan ang pinapaliwanag ko sa artikulo
para hindi ho na loloko, napapaniwala yung mga hindi masyadong nakakaintindi ng mga payag ni Presidente Duterte. Kaya ang katotohanan niyan, the reason they're doing this, para talaga sirain, gibain ang dating Presidente Duterte at Correct. sinasama na siyempre yung kanyang anak. At natatakot talaga sila na makakabalik itong dalawang ito. At yan sigurado, pag itong Presidente Duterte kung Vice Presidente at si Inday Sara Presidente, maniwala kayo, game over na yan. Balik. Di mo ba? Babalik tayo sa dating merong kamay na bakal at mapayapa at maunlad ang ating bansa. At panigurado ho tayo, marami sa ating mga kababayan, inaasahan yung mga tinuturan na yan at tinuran na yan itong si Atty. Salvador Panelo. Umaasa tayo na sa mga susunod na panahon, pamunuan tayo ulit ng isang Duterte. At walang iba kung hindi itong si Vice President Sara Duterte. Siya lang ho kasi ang siya lang ang merong kakayahan na kagaya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung tipong wala siyang pakialam. Kahit na siraan niyo ko, kahit na lahat ng social mainstream media, wala akong kakampi, basta alam ko ang gagawin ko na to, magbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. Ganun ho kasi mga Duterte. Ito kasing administrasyon na to, pagka pinitik na siya ng mga mainstream media, doon ho, umiiyak na siya. Ayaw ho niya na binabanatan siya ng mainstream media, yung mga traditional media, no? Kaya siya kumbaga binili ho nila lahat yung mga mainstream media na yan para walang bumabanat dito kay Marcos Jr. Sa pag-aakala na makukontrol nila ang social media. Kaso ang problema ho mga kababayan, kahit paano nila kontrolin itong social media, hindi ho nila makontrol. Kaya yung naratibo nitong mga aso ni Tambalusus na to, bumibenta doon sa mga gullible na Pilipino na nasa mainstream media. Pero yung mga nasa social media, pinagtatawanan lang ho yung Suarez na yan. Alright, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, since we're talking and discussing ngayon sa issue nga doon sa ICC and of course at Quadcom, ito naman pahayag yung Quadcom na handa naman nilang sagutin ang gastos daw ni former President Rodrigo Duterte. At makadalo ito sa isinasagawa nilang investigasyon. Do you think papayag si former President sa mungkahi ng Quadcom? Para saan ba? Gaya na unang aking sinabi, bago pa nagdesisyon ng Presidente Duterte na hindi pumunta, marami na akong pahayag dyan sa media, sa programa natin, dito sa TikTok. Sinabi ko, kasi pag tinatanong ako, will you advise? Una, you don't have to advise him. Pangalawa, kung akong tatanungin nyo, hindi na siya dapat pumunta sa Quad Committee. Bakit kanya? Number one, lahat ng mga katanungan sa kanya ay sinagot niya na. Lahat ng bagay kaugnay sa war on drugs, ipinahayag niya na. So, ano pang pwedeng itanong? Bakit pa siya pupunta ron? So, kaya sabi ko, it's a useless undertaking. Useless and waste of time and money. Sa party niya, retirement funds lang inaasahan niya. Gastos siya ng gastos. Palagi siyang may grupo pag dumarating. Kasi nga, Presidente is entitled under the law for staff and protection. So gastos niya rin yun. Hindi naman gastos ng gobyerno yun. At the same time, waste of time and money rin sa Quad Committee. Kasi nga, wala na silang pwedeng itanong pa na hindi nga na nasagot. Lahat na, nasagot na Anong ibig sabihin? Simple lang, bakit gusto nila papuntahin? Kasi nga, gagamitin nila ito para sa kanilang grandstanding, sa kanilang pagpapapel. Correct. Susubukan nilang hiyain ng presidente ron, sa Duterte, para sila bida. But at the same time, sinabi ko po, kung talagang sa tingin nyo, kasi, di ba, mga pahayag nila, sinasabi na nila, nasa likod siya ng extrajudicial killing. O i-demanda nyo, ilang beses na natin sinasabi, pati si Presidente Duterte, noon pa, mayor pa siya, hinahamon niya na. I-demanda nyo po kung totoo yung mga sinasabi niyo. Hindi ba? Wala naman nangyari. Si Lima, naging commissioner, naging Secretary of Justice, walang tinay. Palagi, bakit naman magpapat? Paano mo puprubahan kung totoo yung mga kasinungalingan mo? Wala talaga. Yun ang katotohanan dyan. Kaya hindi talaga dapat na pumunta si Presidente Duterte. Yung sinasabi nila, kaming bahala, we'll spend. O di lalo na, di doble gastos. Inastusan mo na yung grupo niya, gagastusan mo pa yung mga staff ng komite. O di lalong naglulustay ka ng pera ng bayan sa walang kasaysaya, katuturan na pagdidinig. And Attorney Sal, usapan pa rin ng ICC. May report ang Manila Times sa may sources ito, nagsasabing nandito na daw mga investigators ng International Criminal Court. Since October pa daw, Attorney Sal, bahagi po daw ito ng kanilang sinasagawang investigasyon kaugnay sa Philippine drug war.
Ayon sa source na nakuha ng Manila Times, ang presensya po ng mga investigador dito ay hindi po officially kinonfirm ng ICC o maging ng mga ng gobyerno ng Pilipinas. Among those prominent members ng investigating team na nandito ngayon sa Pilipinas ay si ICC Senior Investigator William Rosato and Glenn Cala. So dumating doon noong October 19 si Rosato, habang the next day naman ay dumating si Cala. With the presence of the ICC dito sa loob ng Pilipinas, hindi man kinukumpirma ng ICC at ng Philippine official, do you think Attorney Sal ay coordinate ba o nagkakaroon ng cooperation silently or without the knowledge of the Filipino people ang pamahalaan ng Pilipinas with the ICC team? Alam po niyo yung impormasyon na sa ICC, matagal nang nakarating sa akin yan. May nag-text na sa akin yan, yung mga pangalan na yan, lumabas na. Hindi ko pinapatulan kasi sabi ko, unang-una, walang validation ng ICC na talagang mga tao nila yan. Pangalawa, kahit na may validation, ay ano naman kung nandito sila. Hindi ba sinasabi nga ni Presidente Marcos Sr., wala kayong pakialam sa amin. Ang aming bansa ay malaya at may sariling sistema legal. Hindi kami lilitis, mag-aaresto ng isang Pilipino para ibigay sa inyo o kayo ang maglitis at magkulong sa aming mga kababayan. Meron kaming sariling sistemang legal. Kaya kami ang lilitis, magkukulong dyan. Madalit sabi, yung ICC, I have been saying, it's a nonsense and useless entity. Maging yung mga congressman, di ba si Barber sabi niya, walang jurisdiction, hindi makikipagtulungan. Pero, yung kaibigan nila na umaaligid-aligid dyan na parang aso pagka merong hearing, siya ho talaga gumugusto na pumunta dito yung ICC na yan at trabahuhin, aregluhin itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi wala namang mangyayari, kumbaga ano lang yan. Akala nila matatakot nila yung mga taga-suporta ni Tatay Digong at mismo si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa pagpasok sa bansa nitong mga individual na to na nagpakilala o na-identify pero hindi pa kinukumpirma base dito kay Attorney Panelo ng ICC na tauhan nila yung mga yan. Wala ho silang jurisdiction dito. Gumagana ang ating justice system. Kagaya na nga lang ho ng ginawa ng DOJ, di ba? Gumawa ng task force na tututok dun sa mga EJK di umano na na-commit noong panahon itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun, di ba? Gumagana yung justice system natin. Ito si Boying, gumawa na ng task force para talagang tutukan yung mga reklamo na yan. Para saan pat makikialam dito ICC? Wala nang problema sana kung talagang kasama tayo. Bakit hindi, di ba? Kaso gumagana justice system natin. Kaya, at hindi na, wala silang jurisdiction dito, kaya wala ho silang magagawa kahit na mag-imbestiga silang hanggat gusto nila. Hindi nyo ba napapansin? Nag-i-issue ito ng warrant of arrest. Yan si Putin, 2 taon na yung warrant of arrest nila. Wala nangyayari. Kasi wala naman silang kapangyarihan. They rely on the member states. Pag hindi nag-cooperate, ano mangyayari sa kanila? At saka isa pa, mas mahalaga yung palagi natin sinasabi, na pag ikaw ay nag-cooperate sa isang foreign entity na hindi naman tayo miyembro at ibibigay natin ang ating soberentiya. Bakit ibibigay yung soberentiya? Kasi may sarili tayong legal system. Malaya tayo, hindi tayo pinapakilaman. Pag ibinigay mo yan, yung presidente ng bansa, pag yan ang maging policy niya o patakaran, then he will be violating the Constitution. Bakit kanyon? Sapagkat ang kanyang pangunahing tungkulin ay bigyan ng proteksyon ang bansa at pagsilbihan ito. Paano mo pagsisilbihan at bibigyan ng proteksyon? Kung ikaw mismo ay isinusuko mo ang kapangyarihan, ang kasarilan ng bansa. O hindi po ba? Correct. Yan ay pagtalikod at paglabag at pagsira sa pagtitiwala ng bayan na ibinigay sa iyo. It's a betrayal of the public trust, which is an impeachable ground under the Constitution. Hindi maaaring gawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Siya ang masisira dyan. Kaya nga hindi ba napupuri natin na pinaninindigan niya na walang karapatan, kapangyarihan na makialam ang ICC dito sa ating bansa. Yung mga pagpunta nila rito, hayaan nyo na, wala namang mangyayari sa kanila. Wala mangyayari. Kahit na anong gawin nila, mag-investiga sila rito, pati na nga yung sa Senate hearing na sinabi, ibigay yung transcript. Ano kung ibigay yung transcript? Yung mismong transcript, papakita rin na walang kaalam-alam, walang kilalaman si Pangulong Duterte sa extrajudicial killing
Dahil maliwanag ang kanyang mga patakaran mulat sa pool. Digmaan sa droga, illegal na droga, at kayo mga pulis, arrestuin nyo, ikulong nyo. At kung mag-resist ng pag-aaresto sa kanila, ay unahan nyo na. Anong masama doon? Walang masama doon. Yun ay illegal. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako naman ho tayo dito kay JJ Suarez. Yung Magandang JJ tanghali Suarez po, tayo Ma'am dito. Julieta Villa del Rey. Magandang tanghali po. Ma'am, gaano katagal na po kayo naglilingkod sa ating pamahalaan? I started, Your Honor, 1990, about 34 years already. 34 years. Tama po ba rinig ko? 34 years. Tama po. So you've been committed to public service for a great part of your life. And you've been assigned to the Office of the Vice President only, or have you transferred to other offices? To Accounting Division, Your Honor, of the Office of the Vice President. Doon lang. Doon lang po. So doon kayo nag-umpisa at hanggang ngayon nandun Tama po. nandun pa rin po kayo. Tama po. So, ma'am, sa nabanggit nyo, simula nung panahon ni Laurel, nandun na po kayo? Yes, Your Honor. Last 2 years po ni VP Laurel. Okay. So, sa maraming vice presidents na pinaglingkuran po ninyo, ngayon lang po nagkaroon ang Office of the Vice President ng malaking halaga para sa confidential funds. Tama po ba ito? As I recall, Your Honor, tama po. So, never in the past has a vice president received so? this large amount of confidential funds. And so, Not at this amount, Your Honor. Thank you very much. Now, Ms. Villa del Rey, kanina nababanggit po yung halagang 125 million na natanggap nung fourth quarter of 2022, first quarter of 2023, second quarter of 2023, third quarter of 2023. Tama? So, kung di po ako nagkakamali, that's 4 na cheque. Tama po. Yung 4 na cheque pong yun ay aabot ng 500 million pesos. Tama po ba yun? Tama po. Okay. Ma'am, matanong ko lang bago ako tumulak sa susunod kong mga tanong. Sa nakalipas na mga hearings namin, kayo po ay Naku. pinadadalhan po namin ng imbitasyon. Tama po. Bakit kayo lang po kayo nag-desisyon na dumalo? Sir, as I mentioned po sa aking statement, the first invitation nakasama ako, I was only from September 23 to October 14. And then, for the second invitation po, nakasama rin ako because of the matagal kong absence is marami po akong backlog. So, I have to attend to many tasks, Your Honor. Kaso lang alam niyo naman po yung kahalagahan ng mga pandinig na ito. Bakit hindi niyo po binigyan ng sapat na importansya para po makadalo sa Committee ng Good Government? Sir, that is the reason po na nag-attend kami ngayon. But after receiving a subpoena. Yes, Your Honor. So I think, ma'am, sa 34 years niyo na pong paglilingkod, hindi na dapat maabot sa subpoena. Dapat on mere invitation pa lang, nakakadalo na po kayo. Dahil sa totoo lang, hindi naman siguro dapat tumagal ng ilang hearing kami dito kung dumadalo po yung mga resource persons namin. Given that career official pa po kayo, 34 years binanggit ninyo. Ngayon, ma'am, patungkol po dun sa confidential funds, before you issue another check, documents have to be submitted to your office with regards to how this was utilized and how it was liquidated, correct? No, Your Honor. Ang basis lang po ng liquidation sa books of accounts is the received transmittal letter from ICPAO. Hindi, kunyari, humingi sila ng 120, nag-release kayo ng cheque ng 125, di ba? For 125 ng fourth quarter of 2022. For you to issue another disbursement document, they have to submit the necessary requirements as to how the previous 125 was utilized, correct? Hindi po. Ang basis po ng liquidation, once receive ang transmittal letter, duly stamped received by ICPAO, yun po yung time na iti-take up ko ang liquidation sa books of accounts. So, liquidated po yung cash advance. Upon request of the next issuance of cash advance, I will issue po certificate of unliquidated cash advance for the STO. Okay, kasi tulad po kasi nung nabanggit ni Congresswoman Zamora, nakasulat po kasi dito, supporting documents are complete and proper. At naka-affix po yung signature nyo dito. Yes, Your Honor, that is pertaining to the supporting documents for the issuance of cash advance. Yeah. So when it comes to the supporting documents, can you just enlighten me and educate me? What are these supporting documents that need to be complete and proper before you issue another cash advance? For the issuance of cash advance, Your Honor, the disbursement voucher and the ORS should be supported with special order of the designated SDO, the approved banding from the BTR, the physical and financial plan of the fund,
The specimen signature of all the disbursing officers of the ORS and DB, the SBR or the copy of the GAA, and the notice of cash allocation, Your Honor. If it is a succeeding cash advance, it should be supported with certification of no unliquidated cash advance of the SDO. At lahat po ito natatanggap ninyo. Yes, Your Honor. At bago po kayo mag-issue ng disbursement, dapat tinitiyak nyo na kumpleto lahat. Tama po. At hinihimay nyo lahat ng mga dokumento, lahat ng mga papeles, lahat ng mga pinadadala sa inyo. Tama po. Sino po nagpapadala sa inyo ng mga dokumentong ito? Nanggagaling po ang mga documents routed from Office of the BP. Saan po galing? Office of the BP po. Galing sa Office of the Vice President. Sino po ang nagdadala sa inyo ng mga dokumentong ito? It was routed po through administrative officer. And who is this administrative officer? Hindi ko po kilala since tinatanggap din po siya ng AO ng Accounting Division. And once received in the Accounting Division, ira-route po ito sa table ko. So, hindi nyo po kilala yung nagpapadala ng mga dokumentong ito sa inyo? It's only through AO po, administrative officer. So, who is this administrative officer? Sir, hindi po ako nakapag-interact sa administrative officer since ang documents is in-hand, pino-forward lang sa akin ng accounting staff mismo. Hindi, kaso lang considerable yung amount, ma'am eh. Ang laki. At dahil nga nabanggit din na, administratively and for whatever cases that may be filed or be seen na may liability, kasama po kayo sa mga liable. So I would assume that a certain level of consciousness on your part when it comes to the documents being submitted to you will be exercised, especially in the manner of who is submitting to you those documents. Yes, Your Honor. It was routed through a sealed envelope or in a folder with marked confidential on it. At sino po sir. ang nagpapadala sa inyo nito? Sa Office of the BP po. Sino po, would the OIC COS be able to verify who this administrative officer is? Your Honor, I'm sorry, but I cannot identify the specific administrative officer, as we have several administrative officers. No, but the okay, office, so Your but Honor. you may have several. How many administrative officers do you have? 20? 30? I will, 50? yes, I will check, Your Honor, but No, I mean, ma'am. it's more than 10 administrative officers. Okay, or so you have staff 10 administrative officers. How many administrative officers do you have tasked to handle confidential funds? I have no personal But you're knowledge, Your Honor. the chief of staff. You should know. Your Honor, I was only the OIC. Before of the Office acting of as the Chief- OIC, what was the position that you held in the Office of the Vice President? I am the Director for Administrative and Financial So Services. therefore, as Office, Your Director Honor. for Administrative and Financial, you would know who the administrative officer is in handling the confidential funds. I mean, it's a big fund. And it's very delicate in its nature that proper care would have to be given to it and attention. So dapat trusted at maasahan ninyo kasi kung magkaroon ng bulilyaso sa paghahanda ng pondong ito, malaking halaga po ang pinag-uusapan natin. You're talking about 125 million pesos per quarter. That's 500 million. So who is the administrative officer that you have tasked from the Office of the Vice President to submit these documents to your chief accountant? Your Honor, again, I apologize, but I am really not privy to that information, Your Honor. Will you be kind enough to find out? I will try, Your Honor. I will check, Your Honor. Thank you very much. So, Ma'am Julieta Del Rey, matanong ko lang huwag naman po sana kayo masasaktan. Kayo ay 34 years na sa Office of the Vice President. Sabi natin. Nasusundan niyo po ba yung mga hearings namin dito? Yan. May mga hearings po akong napapanood, Your Honor. Yeah. Okay. So siguro nakita nyo rin naman yung ilan sa mga red flags at inconsistencies na napansin po ng na. committee pagdating po sa Eto mga na. acknowledgement receipts na naisubmit. Hindi po ba? Yes, Your Honor. At ilan din po sa mga lumitaw na mga issues patungkol po sa confidential funds other than the acknowledgement receipts ay yung mga questionable utilization niya. Hindi po ba? Tama po. Aware din po kayo. Ma'am, would you say or to a certain extent be able to determine pagdating po ba sa management ng Office of the Vice President, the same level and style of management was exercised during the time the Vice President was Secretary of Education? Again, Your Honor. Yung management style po, yung pagpapatakbo ng opisina, magkaparehas po ba yung estilo ng pagmamanage na ipinakita
ni Vice President Sara sa Office of the Vice President at pati po sa bilang Secretary ng Department of Education? Hindi po ako aware kung paano minamanage ni BP ang DepEd, but I am under the Office of the Director of Admin and Finance. So hindi kayo masyadong aware. What about you, Attorney Sanchez? Was it the same management style? Was she strict? Was she on time? Was she diligent? How would you say? Was it the same? I'm sorry, Your Honor, but I cannot compare because I do not have personal knowledge on how she is managing DepEd. Okay. So thank you very much. Anyway, Mr. Chair, I have no further questions. I just wanted to answer some question. Get some answers from Ma'am Villa del Rey. Salamat po, ma'am. Thank you. Ay, pahabol lang. Sorry, Mr. Yes, Chair. please continue. Ayun, may pahabol ho siya. May Ma'am pahabol. Del Rey, so sinabi nyo kanina na susundan nyo yung mga hearings natin, hindi po ba? Nako. Yes, Your Honor. At career official din po kayo. At nag-oath po kayo kanina. Nangako po kayo na hindi po kayo magsisinungaling. Ma'am, kayo po ba yung nakakatanggap ng mga envelopes Envelopes po na regard. na may laman na pera sa loob? No, Your Ang kapal ng mukha nitong si Suarez, no? Wala nang intro, nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Hayaan nyo ho sila mag-open. Honor. Wala. No, Your Honor. Kasi sa DepEd may ganun eh. Oo. May parang payola silang ibinibigay sa mga pumipirma ng mga dokumento. Sa Talaga, payola? Payola talaga, sir? Ganon? inyo po, Wala po, Your Honor. wala po kayo natanggap? Wala po. Ever since? Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho na tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Magkita-kita ho tayo sa susunod na reaction video. Maraming salamat ho. Mahalin natin ang Pilipinas.